Wag nyo pong lituhin tong channel na to. Tama na yan. Paborito nyo mga sikat na vlogger, wala pong problema. Sabi ko nga, 99% paniwalaan nyo sinasabi nila. Wala akong problema dyan. Pero yung sasabihin ninyo na wag iboto si Bato, wag iboto si Bongo, wag iboto si Philip Salvador dahil artista. Wag, kawawa naman yung mga mawawala na nakakampi si Tatay Digong. Pag nagkaroon ng impeachment, naghihintay lang po naghihintay lang po tong mga to. Nagkukwenta yung mga yan, sino mga pwedeng bumoto. Pag marami po kayong ipinanalo na Marcos, tuloy po ang impeachment. Wala pong problema sa Kongreso eh. Gustong-gusto na nila impeach si BP Sara eh. Numbers game po yan sa Senado eh. Kaya ang pinakamabuti po nating gawin, no? Ang pinakamabuti po nating gawin, paniwalaan nyo yung mga vlogger nyo, pero pagdating po sa endorsement, si Tatay Digong lang po. Tatay Digong lang po tayo. Para hindi po tayo nagkakaanuhan. Nadala na kami sa mga manggagamit. Gamit na gamit nila PRRD ako, kita ko yan sila lahat, shame. Yes, true, Boss Bats, Duterte lang po yung tinaas ni Tatay Digong, nothing else. Kasi po, lugi po sila, lugi po sila Hinlo, lugi po sila Lambino, yung mga sila Bundok. Malulugi po pag mga nag-endorso kayo ng mga sikat na hindi naman tinaas ni Tatay Digong. ang point ko po, gusto nyong masunod yung gusto nyo, sundin nyo, wala namang pumipigil. Di ba? Sundin nyo lang. Okay, pero kung gusto nyo pa rin paniwalaan yung hindi nyo pa rin iboboto sila Bato, sila Bongo, kahit na nagbaliktaran na lahat, naiwan lang sila. Boss Bats, kung sakali bang tumuloy sa trial yung impeachment ni BP Sara, tapos bigla siya nag-resign as BP, di ba automatic di nila matutuloy impeachment at qualified pa rin tumakbo for president sa 2028? Hindi po automatic. Pwede na po nila sampahan ng kaso. At malaking bagay po yun na nag-resign ka. Ibig sabihin, may pag-amin na ron eh. Bakit naman po gagawin ni BP Sara yung mag-resign po siya? Para mong inamin na may kasalanan ka nun. Di ba? Para mong may inamin yun. Hindi po gagawin ni BP Sara yun dahil siya po ay binoto ng 32 million. Ilan lang po may kapritsyo na siya tanggalin sa pagiging BP. Magagalit po sa kanya yung mga 32 million. Kung siya ay aalis dahil lang para pagbigyan yung mga gusto siya matanggal, para pagbigyan si Martin, si Ko. Hindi po dapat yun. Epic Summit ayaw umattend ni Bangag sa event dahil may drug testing sa Peru. Talaga. Kala ko sabi ko, ba, tumino ah. Inuna yung yung responde muna sa mga baha. Yung pala yan ito talaga it's midnight may drug testing daw. Alam nyo noon, nakakatakot nung panahon ng nakakatakot nung panahon ng pandemic, no? Atin kayo ng event tapos muna kayo yung ganun. Anong tawag doon? Ano na nga tawag doon sa testing sa COVID, no? Putya, kinakabahan ka rin habang wala pa yung resulta eh. Merong rapid test eh. Paano yung pagka-positive ako? Tuloy ka na ospital. Aatin ka lang, swab. Aatin ka lang ng meeting. May pa-meeting si Mayo. Tapos, kinakabahan ka dahil putya, mamaya positive ka na ba? Naalala ko lang bigla. Marami kasi kaming mga meeting. May meeting kami noon. Tapos bago ka umatin, muna kayo dyan. Sama-sama kayo, putang dami nyo ron.
Eh kung isa ron meron, dinahawa ka na rin. Sir Bats, good afternoon po. Meron pong Apex Summit sa Peru ngayon. Taon ay ayaw umattend dahil drug testing. Talaga. Natawa ako dyan. Alam ko ayaw umattend. Sabi nga unahin daw. Yung pala ito. Yung drug test ni Migs Nograles, hindi na lumabas. Ayun, hindi natin alam kung bakit. Lumabas na yung kay Pulong, di ba? Boss Bad, sumiksena si Abalos sa isang program sa Channel 7. Dati extra lang, ngayon. Pumapapil siya as attorney. Ba? Attorney ka pala. Noon yun, noon. Roger Evans, hello, good day MLSO. Si BBM. Boss, pa-shoutout from Italy, James Silang Vlog. Both straight PDP at lahat ng endorsement ni PRRD, huwag kayong makinig sa mga vloggers na ayaw sa ibang PDP dahil gusto nila iboto ang ibang nakadikit sa BBM slate. Correct. Ito tignan nyo kung talagang maka-Duterte ang mga tumakbo kay BBM. Jaime Marcos, sino pa ba yung mga dikit sa Duterte dati? Ayan si Villar at saka Cayetano. O ayan. Sino pa bang mga dikit dati? Siyempre si Tol, alam na natin na hindi dapat yan. Nagsalita mismo si Duterte. Si Tatay Digong nagsalita na dyan labang kay Tol. Gayahin natin yung sinabi ni Duterte sa mga kay Tol. Kung umalis ka sa amin, di ba? Umalis ka sa amin at pinili mo doon, bakit ka namin i-endorse? Ayaw mo pala sa amin. Sila po, mga sikat silang tao. No? Sikat yung pamilya nila. Sikat sila. Minsan sila nadikit sa mga Duterte. Pero pinili pa rin nilang mag-Marcos. Bakit? Gusto nila manalo eh. Tingin nila, naniniwala sila na yung mga Duterte spent force na. Iboboto ba natin yung mga taong walang bilib sa mga Duterte? Yun eh. Yun yung sinasabi ko na hindi, Sir Villa, hindi ko talaga iboboto yan. Pero may kami niya, may picture kami ni Bong Revilla. Si Bong Revilla lang yata may picture kami ng mga senatoriables eh. Siya lang. May kasi yan eh. Namigay ng mga gamot. Both straight. Kaya tama ka dyan, Cordapia eh. No? Pwede yun eh. Pwede na kayanin nyo sinasabi yan. Dalawa kasi teorya ko dyan eh. Yung isang malaking vlogger, hindi natin parehong na maka-Duterte. Iniisip ko, kaya niya ganun yung may mga itinatangi sila na ayaw. Nakikita nila na to si Bato tsaka si Labongo pasok sa lahat ng survey, di ba? Pasok sa top 12. So, in order para makapasok yung gusto nila, nagbatay sila sa survey na yung dati pang survey before tong mga kapalpakan sa BA, before tong kapalpakan ng Quadcom, before mag-appear si Pangulong Duterte sa Senate. Iba yung dating eh. Isang appearance lang ni Duterte na bago na lahat eh. Naibalik kasi ni Duterte, ni Tatay Digong, naibalik niya yung ano nga palang masama sa war on drugs, di ba? Kasi madadala ka rin eh, lahat. Puta, bakit ganun? Bakit tina-highlight lang nila? Mahirap rin talagang mag-highlight nung balita na yun. Pero ganun talaga eh. Kaya lang, sabi nga natin, nakalimutan ko. Ano magagawa natin? Nakalimutan ko na yung sinasabi ko.
Sa kalagitnaan ng aking sasabihin, nakalimutan ko na. Ayun. So, ang tingin nila, mapapalitan pag hindi nyo binoto si Bato at si Bongo, mapapalit yung gusto nila ipasok na vlogger. Tingnan nyo si Marcoleta, wala po siyang pakialam eh. Basta trabaho lang ng trabaho, kahit lang ng kahod. Ha? Paliwanag lang ng paliwanag. Naunawaan natin na magaling tong taon to, kinakailangan siya sa Senado dahil wala po siyang pakialam sa mga survey. Di ba? Basta ako, tutuloy-tuloy ako, makikipag-usap ako kahit kanino. Endorse ako ng mga tao dahil sa galing ko. Kasi pag tumingin ka sa mga survey na ganyan, ikalawa naman, yung mga malapit naman sa dating malapit kay Duterte, gusto nilang ipasok ulit. Kaya po sila may mga ganyan eh. Buti ako, si Badong kasi, yun po maganda ng very independent ka. Independent si Badong eh. Wala akong pakialam. Yan yung masarap ng wala ka sponsor, wala. Napabuti rin eh. Napabuti rin ng mga hindi ako natuluyan sa mga sponsor ng kung sino eh, di ba? Kala ko nung dati po, bakit ganun? Mas magaling ako sa mga vlogger na to, ba't sila lang ang kinukuha? Ngayon po, nare-realize ko, na-appreciate ko, mabuti pala, hindi ako kinukuha ng kahit sino. Mabuti pala, walang nag-sponsor sa akin kahit sa ang lakad ko. Di ba? Kasi hindi ka mako-compromise eh. Dati, di ba, may mga topic pa ako, sige, manawagan kayo, nakunin ako. Puta, buti na lang, hindi ako kinuha. Kasi mako-compromise ka eh, di ba? Katulad ngayon, putya, wala akong kompromiso kahit kanino. Wala akong pakialam. Anong dapat pag-isipan natin? Paano natin makukuha yung mga Duterte supporter para iboto tong gusto natin, paborito nating mga senatoriables? Utot nyo. Duterte lang kami. Tapos. Wala ka pag-iisipan, di ba? Wala kang kompromiso eh. Pag marami kang kompromiso, putyan, dami mong alalahanin sa buhay. Paano natin mapapaniwala yung mga Duterte supporter na hindi in-endorse ni Tatay Digong ay kinakailangan nating suportahan? Sakit sa ulo nun. Di ba? Buti sana kung kontrolado nyo, kayo-kayo lang yung Duterte vlogger. Hindi naman eh. May mga katulad ni Badong eh, na walang nag-sponsor. Ngayon, tumatawa na lang ako. Mabuti pala yan. Tama pala yun. Napabuti sa akin. Kasi nung time na yun, di-high na high tayo, laban-laban tayo. Tapos nakita mo yung mga kasama mo. Iniwan ka sa ere lahat. Puta, nakita mo may mga paglalakbay sila, hindi ka kasama. Nakita mo, mga kasama mong totoo yan, ha? Tapos, teka, para nagkakalaglagan, ha? Okay lang. Masama loob ko. Dadaanin ko na lang sa vlog. Mananawagan ako sa vlog ko para sa sama ng loob ko. Tama yun eh. Kunwari lang ako na dinadaan ko lang sa biro, pero talagang apektado ko nun. No? Apektado ko nun. Bakit laglag ako sa lahat ng lakad? Ngayon, in hindsight, putya, maganda pala. Maganda pala yung putya, wala kang kompromiso, di ba? Vlog ka lang kahit saan mo gusto, punta ka ng kung saan lugar. Wala kang kompromiso eh. Wala kang pananagutan kahit kanino eh. Ikaw at ang konsensya mo lang. Kaya pag dineklara mo na ikaw ay deklarasyon lang naman natin yung kulto tayo ni Digong eh. Di ba? Deklarasyon lang yan. Wala talaga nagtutulak sa atin na magtayo ka ng kulto ni Digong. Wala, deklarasyon lang yan.
dinideclare ko na ako'y miyembro ng kulto ni Digong. Kayo din, di ba? Marami sa inyo, ganun lang. Wala tayong kompromiso. Kaya yung in-endorse lang na Tatay Digong, kung mag-endorse pa si Sara Duterte, kako, doon lang tayo magkakaproblema pag mas marami endorsement nila kaysa sa dumami sa 12. Hindi nag-endorse si Inday. Di 10 lang. Wala kang kompromiso. Kaya maganda. Ang dami nilang kompromiso tuloy. Hindi mo pwede putong sayang. Kami lang nagtulak sa'yo. Kuya, sabihin mo lang kung di mo na kaya maglakad. Brilliant move. Hindi brilliant yun. Yun yung nagagawa ng iniiwan ka sa ere. Iwan ka sa ere, di ba? Ayun yung nagagawa ng iwan ka sa ere. Oh. Pinanonood ka hindi dahil sa kasapi kanila. Kita nyo ngayon sa mga away-away ng mga grupo-grupo. Merong MAD. Okay ako sa MAD. Kasama ko yung mga tao riyan. Okay ako rito sa Maisog. Kasama ko yung mga tao riyan. Sila Placido. Sa MAD. Okay ako kala Paras, kala Ado. Wala akong problema sa lahat kasi ni isa dyan sa mga wala nag-sponsor sa akin. Okay ako kala Ka Eric, sa mga tropa nila Ka Eric. Okay ako sa lahat. Okay ako kay Marcoleta. Oh. 'Di ba? Kasi halimbawa kung sakasakali may nag-sponsor sa akin, yun talaga yung ipopromote ko dapat mauna. Putya ngayon wala namang sponsor sa akin. Ito pong sinasabi ko number 1 ko si Marcoleta. Siya lang nanonood sa akin. Alam ka namang unahin ko yung puta, hindi naman ako pinanonood ng mga yan. Libang-libang lang tayo, di ba? Kilala ako ni Marcoleta, hindi naman ako kilala ng lahat ng yan. Hindi ko po problemahin. Di nag-enjoy lang tayo lahat. Kaya natin silang, hindi tayo compromise na kinakailangan, di ba? Yan yung sinasabi natin na napabuti. Talaga namang iniwan ako ng mga yan. Putang yan, dali-dali lang. Ilagay nyo. Badong Aratelis. Isama nyo kung saan. Wala. Hindi ako po pwede. Ayaw nila sa akin. Napaganda pala. In the long run, napanatili mo yung pagiging independent mo. Si umasa ka rin eh. Sabi, ay puta, sa susunod, kasama na ako. Puta, dami na sumunod. Hindi pa rin. Daanin ko na lang sa joke. Nung una, ginijoke ko lang yung sama ng loob ko eh. Pero ngayon, maganda pala. No? Kasi hindi ka, wala kang kompromiso eh. Hindi ka nila pwedeng obligahin. Kahit diyan ka lang sa kwarto mo habang buhay, wala. Masaya. Masarap talaga independent Badong kahit saan pwede. Correct. Si Park TV. Puta, hindi na naman nga kami kasama sa PDP. Nanumpa na naman sila lahat doon. Hindi na naman kami kasama nila Parak eh. Sabi ko, putang, hindi na naman ako sinama. Iwan na naman ako, maawis ka sa panunumpa. Ganun pala gusto nyo labanan. Pero hindi na po masakit sa akin yun, yung sa PDP. Anytime naman pwede kaming kumontak eh. Hindi po masakit sa akin yun. Kaya lang, makikita mo yung mga putak, iwan ka eh, no? Iwan ka eh. Kaya sabi ko, maganda na rin to. Kasi nagugulat ka eh. Hindi mo alam may nangyayari pala eh. Meron palang panunumpa na magaganap. Paano nangyari yun na sila? Tapos maganda rin pala ngayon. Kasi halimbawa, hindi naman PDP si Marcoleta, di ba? Kung nakapanumpa ka, syempre, pwersado ka na. Hindi rin naman PDP si Rodriguez. Hindi rin PDP.
Parang mas maganda na naman. Mas maganda na naman. Sabi ko nga, okay pala yung mga itinatama ako eh. Naaayon yung mga panyanyari sa kagustuhan. 'Di ba? Gusto mo naman talaga ba dong talaga namang hindi ka pala grupo eh. Totoo po 'yun. Nagkaroon po ako ng grupo sa nung vlogger, mga malalaking vlogger po ng boxing. Kinundi na rin ako. Tinanggal din ako. Hindi po matutuwa yung mga grupo ko dahil puta, hindi nyo ko pwedeng kontrolin. Di ba? Puta, para akong tinuring na ano rin sa boxing. Nilagyan ako ng ano dati. Ano yung tawag doon? Ano yung ginagawa pag mga notice to the public na hindi na ako kasama sa grupo nila. Puta, kala mo may perang pinag-uusapan eh. Parang criminal lang eh. Notice to the public. Intindi. Bad Aratilis is not anymore member. Talaga. Binakbakan ko nga. Blessing in disguise din minsan. Correct. Naniniwala talaga ako dyan eh. Kasi siyempre parang nakakahimutok lang minsan. Pero maganda, kita nyo ngayon. 'Di ba? Okay kami nung MAD, yung Marcos alis dyan, sila Jing Paras, tsaka sino yun? Si Kado. Tapos yung mga kasama ko kasi dati sa ano yan, sa yung mga tao po riyan, si Sir Oliver. Sila po yung kasama ko dati sa Sara, Inday Cares, noon pa. O tapos dito sa Maisog, sila Placido, 'di ba? Lagi rito si Placido. Kaya masaya rin eh. Parang tapos sa isa pang grupo yung ewan ko kung may grupo sila Joy. Okay din ako kala Joy. Okay din ako diyan sa mga third floor, 'di ba? Wala akong problema rin sa third floor. Kaya wala akong hindi ako nagko-compromise sa isa, hindi lang ako. So lahat ng grupo na pro Duterte, okay ako. Si Maharlika, wala kasi kaming ano eh. Okay din naman na nagkikita kami nila. Ang pinaka-okay diyan sa mga banatero si Dada. Kasi nagkakabatian pa kami. Batian lang pag nagkikita. Yung iba kasi pa, at saka si Master Judea, nagkakabiruan rin kami niyan. Yung magkapatid kasi hindi sila pala hindi sila mahilig sa mga rally-rally kaya walang chance na magkita-kita. Kaya ko yung pasok sa lahat. Para akong Bechin, pampasarap sa lahat ng grupo. Hindi naman si Ninyo naman, di naman Duterte na si Ninyo. Freelancer ka, boss Bats, baka bigla ka lang mapunta sa BBM Vlogger. Yung panahon ng Unity, hindi nga rin ako nakisama sa kanila eh. Hindi rin ako naimbita. Di ba Unity? Pucha, buti nga sila nakarating sa ni Inday Sara eh. Kami nga yung mga Duterte sa Unity, wala rin. Oy, nagkukwentuhan lang po tayo ha. Tapos na po yung topic natin, baka yan. Kaya ako, nakakapanawagan ako ng malaya na suportahan lang natin yung mga Duterte endorse tsaka yung PDP, no? Yan. So wala ko kasing sa labas na compromise. The rest, pwede na kayong, sabi ko nga, wag
paniwalaan nyo yung vlogger nyo. Pero pagdating sa endorsement, kay Tatay Digong naman, ibigay nyo naman yun. Kasi wala rin yung pagiging Duterte natin. Eh. Nakita na yan. Ka Spencer ayaw sa'yo. Eh, sino ba yun? Marami po sikat na may ayaw sa akin, di ba? Yung mga vlogger sa kabila ng mga sikat, ayaw sa akin. Eh. Si Bukbuk, si Coach Bukbuk, tsaka sino yan? Yung dating SMNI, ayaw sa akin. Mga sikat pa yun. Tapos sasabihin, Ka Spencer, ayaw sa'yo. Eh, sino ba yun? Kahit ba ayaw niyo sa akin, sino ba yun? Eh, level lang muna. Ile-level nyo rin. Sino ba yung eh puta, kung paramihan ng mga galit sa akin, mas maraming small time vlogger ng BBM na sa akin galit eh. Boss Bud's question, are they going to issue subpoena to Tatay Digong? If so, what will happen? I don't think so. Nag-English. Hindi. Tingin ko, hindi po nila isasubpoena. Kasi pang ilan na eh. Di ba? Yung galit na galit si Paduano, akala ko nga, isasubpoena nila. Kasi yung galit ni Paduano, naglolokohan tayo. Yung mga ganun pa eh. Sabay. Kaya dapat imbitahin pa rin natin invitation pa rin. Meron po nakapagsabi sa kanila niyan. Meron pong huddle yung mga yan na is either political reason or otherwise. Legal and political, hindi po nila pwede isubpoena. Kasi as a resource person, pwede ka pong tumanggi. Hindi ka naman criminal eh. Hindi po yung criminal proceedings na hindi nila pwedeng tanggihan. No, yung subpoena. Ito po, they are invited as resource persons. Sa resource person po, pwede kang tumanggi. Kasi resource person supposedly para ka lang makatulong sa ginagawa nilang batas. In the first place, wala nga silang ginagawang batas eh. Kaya hindi po pwede yun. Mas ayaw ni Spencer sa'yo kasi mas matalino ka raw kaysa sa'yo. Wala naman siyang ibang sinabi. Hindi ko nga po siya Marami pong galit sa akin. Mapa-boxing, kailangan levelan nyo lang. Kung ang babanat sa akin si Bukbuk o kaya si Mike Abe, pwede natin patulan yan. Pero yung mas mababa, dati kinoconsider ko pa si Maravillas eh. Pero parang si Inday Sara, di ba? Ano sabi ni Inday Sara? Hindi ako pumapatol sa mas mababa eh. Sabi ni Inday Sara kay Barry. Galit na galit si Barry. Ang pinapatulan lang daw ni Inday Sara, si Speaker Martin, si Ko, mga Marcos. Hindi raw siya pumapatol kay Barry. Ikaw ang tanging vlogger na pinapanood ni Senator Rodante Marcoleta. Baka nakakalimutan niyo yan. Boss ayaw ni Spencer sa'yo kasi matalino ka raw kaya sa'yo. Wala naman siyang ibang sinabi. Eh, wala tayong magagawa pag may insecurity. Kung insecure sila sa sarili nila, kaya sila nagagalit dahil may insecurity sila, ano magagawa natin? Sabi lang naman ni Spencer, ayaw niya sa'yo kasi mas matalino ka raw sa kanya. Ayaw daw niya mas matalino sa kanya. Wala naman palang sinabing masama eh. Excited kami sa susunod na press con ni BP Sara. Correct, ako. Ako na-excite ako eh. Kasi, alam ko na eh, Martin ang topic niyan.